Matapos nagbanta ng iilang salita si Meng Dai kay Chu Ziyu ay nanginginig naman na nagpalusot ang ating bida na kanyang sinabihan si Wallo Fei na tama daw ang sinabi ng kanyang master na kinakailangan niya sa ngayon ng kanyang iilang mga payo para sa kanyang cultivation. Nakapikit lang naman ang mga mata ni Wallo Fei na sumang-ayon na lang sa tugon sa kanya ng ating bida. Dahil kung ganoon daw ang sitwasyon mauna na lang daw siya sa kanila na bumalik doon sa Taisu Holy Ground. Sa ilang sandali makikita si Wallo Fei na naghanda na ng kanyang teleportation portal upang makabalik na sa Taisu Holy Ground, at ang dalawa naman ay tahimik nilang pinapanood si Wallo Fei na papaalis na sa lugar. Matapos makaalis ni Wallo Fei ay nakangiti naman na nagsalita si Chu Ziyu na ang kanya daw sister Wallo Fei ay masyadong mabait. Ngunit hindi pa natapos magsalita ang ating bida ay napasigaw na lang ito dahil biglang hinila ni Meng Dai ang tainga ni Chu Ziyu. Saad pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu na hindi daw siya makapaniwala paano daw ba siya naging mapagbigay sa ibang babae. Makikita si Chu Ziyu na parang aso na kinaladkad ni Meng Dai papasok doon sa loob ng flying ship upang doon niya ipagpatuloy ang kanyang parusa sa kanyang manyakol na disciple. Napasigaw na lang si Chu Ziyu na ang kanya daw master ay masyadong walang awa sa kanya. At nang nakapasok na sila sa loob ng flying ship ay agad na itinapon ni Meng Dai si Chu Ziyu papasok sa loob ng flying ship at kitang-kita sa kanyang mukha na masyado itong galit na galit sa kawalang hiyaan ng kanyang disciple. Nagmamakaawa naman si Chu Ziyu na kanyang sinabihan si Meng Dai na mayroon pa daw siyang iilang mga bote ng rootless divine water, ang karamihan daw na nasa kanya ngayon ay ibibigay niya sa kanyang master basta huwag lang niya siyang parusahan. Sumagot lang naman si Meng Dai kay Chu Ziyu na mayroong mukhang pagbabanta habang hawak-hawak niya ang latigo na huli na daw ang lahat para sa pagmamakaawa. Matapos paghahampasin ni Meng Dai si Chu Ziyu ng latigo ay hindi pa ito natapos dahil kanya na naman itong kinaladkad papunta sa kanyang silid sa flying ship upang doon na naman ito parusahan. Sabi pa ni Chu Ziyu sa galit na si Meng Dai na huwag daw niya gawin itong ganitong walang awa sa kanya habang nandito pa sila sa flying ship. Hindi naman nakinig si Meng Dai sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu bagkus kanya lang itong hinagis papasok sa kanyang silid sa flying ship. Si Chu Ziyu naman ay nanginginig sa ipinakitang asal sa kanya ng kanyang selosa na master. Inis lang naman na sinabihan ni Meng Dai si Chu Ziyu na masyado daw ba siyang walang awa, nagpapatawa daw ba ito dahil siya daw ang Taisu Holy Son, at ang kanyang sister Wallo Fei ay hindi siya mapapatawad kapag mayroong mangyaring masama sa kanya dito sa kanilang kinaroroonan. Nang marinig ni Chu Ziyu ang mga sinabi sa kanya ni Meng Dai ay makikita ito na parang sisiw na nagmamakaawa sa harapan ni Meng Dai na sana patawarin na siya ng kanyang master. Nagulat naman si Chu Ziyu na pinapawisan dahil kahit anong pagmamakaawa niya sa kanyang selosa na master ay hindi pa rin siya pinagbigyan nito bagkus sinabihan pa siya ni Meng Dai na lumuhad daw ito sa kanyang harapan. Dahil doon ay agad na lumuhad si Chu Ziyu sa harapan ng kanyang selosa na master upang mapatawad lang siya nito. At habang nakaluhod si Chu Ziyu ay seryoso naman na binabasa ni Meng Dai ang isang teknik, kahit na si Chu Ziyu ay kanyang tinawag ang kanyang babe master ay hindi pa rin siya pinansin nito dahil abala pa ito sa pagbasa ng teknik. Sa ilang sandali natuon ang kanyang pansin sa ating bida dahil sinigaw ng malakas na tinawag ni Chu Ziyu ang pansin ng kanyang babe master. Inis lang naman na tinanong ni Meng Dai na kung ano daw ba ang kailangan ng kanyang manyakol na disciple bakit daw ba ito masyadong maingay. Dahil pala gusto lang ipaalam ni Chu Ziyu sa kanyang babe master na ang teknik na kanyang binabasa ngayon ay kabaliktaran, naiinis lang naman si Meng Dai na kanyang tiningnan si Chu Ziyu na hindi makasalita dahil pati sa ganitong bagay ay napansin ng kanyang manyakol na disciple. Saad pa ni Meng Dai kay Chu Ziyu habang kanyang binabasa ang teknik na gusto daw niya na magbasa ng ganito, at hindi daw niya babaguhin ang kanyang paraan sa pagbabasa ng libro. At dinagdag pa ni Meng Dai na ang kanya daw paraan sa pagbabasa nitong teknik ngayon ay wala nang kinalaman sa kanyang manyakol na disciple. Dahil doon ay bigla na lang tumayo si Chu Ziyu sa kanyang matagal na pagluhod sa harapan ni Meng Dai, sabi pa niya kay Meng Dai na simula daw ngayon hindi nagagana sa kanya ang mga pananakot na salita ng kanyang babe master, si Meng Dai naman ay hindi na lang nakasalita sa biglaan na pagbago ng ikinilos ni Chu Ziyu. Sabay tumalikod si Chu Ziyu na kanyang sinabihan si Meng Dai na ngayon daw ay aalis na siya sa kanyang silid dito sa flying ship, bilin sabi pa niya kay Meng Dai na magpahinga na daw dito nang tahimik ang kanyang babe master. Galit naman na tinuturo ni Meng Dai si Chu Ziyu na kanyang sinisigaw na kung bakit daw ba ito tumayo nang wala man lang kanyang pahintulot, kapag ito daw ay aalis ngayon ay huwag na siyang pumasok sa kanyang silid magpakailanman.
At nang nakaalis na si Chu Ziyu sa silid ni Meng Dai ay makikita naman si Meng Dai na kanya na namang pinalabas ang manika na kamukha ni Chu Ziyu upang kanya itong kukulamin. Dahil wala siyang magawa sa katigasan ng ulo ng kanyang manyakol na disciple, dapat na daw itong mamatay ngayon. Sa loob naman ng silid ni Chu Ziyu sa flying ship ay makikita si Chu Ziyu na tahimik na nakaupo. Sabay kanyang sinabihan ang kanyang system na tulungan daw niya siya na kanilang pag-aralan ang kanyang mga nakuha doon sa lihim na kaharian. Agad din naman binabati ng system ang ating bida dahil kanya daw na-detect na ang kanyang natanggap na gantimpala ay ang Shumi Mountain. Ngunit sa kasamaan na palad ang impormasyon ay bahagyang hindi pa nakumpleto, sabay pinakita ng system ang impormasyon ng Shumi Mountain, ito daw ay isang congenital treasure, ang grade ay hindi pa natukoy, ang function daw nito ay hindi masusukat na laki at hindi masusukat na bigat, bukod pa doon ay hindi ito masisira, at maaring sirain ng anumang mga formation, at kapag mas malakas ang host ay maaring makapagpalabas ng kapangyarihan ng kayamanan na ito. Natuwa naman si Chu Ziyu sa kanyang nalaman dahil ito daw talaga ang congenital treasure. Ngunit natuon naman ang pansin ni Chu Ziyu sa kanyang inilagay na formation sa kanyang silid dahil mayroon daw tao ang pilit itong sinisira. Ang tao pala na nagbabalak na sirain ang inilagay ni Chu Ziyu na formation ay walang iba kung hindi ang selosa na si Meng Dai. Nagtataka naman ang dalawang babae na disciple na kanilang tinanong si Meng Dai na kung ano daw ba ang ginagawa ng Yun Xia Pickmaster sa labas ng silid ng ibang tao. Sumagot naman sa kanila si Meng Dai na ang nasa loob daw ng silid na ito ay ang kanyang disciple, dahil hindi man lang daw siya nakapaglagay ng boundary formation sa kanyang silid ng tama, kaya pumunta siya dito upang turuan siya kung paano ito itatama. Masyado naman namangha ang dalawang babae sa Yun Xia Pickmaster dahil kanya daw disciple ang masyadong gwapo na ang Holy Son. Sa loob naman ng silid ni Chu Ziyu ay masyado namang nagtataka si Chu Ziyu kung ano na daw ba ang kanyang dapat na gawin sa mga oras na ito, dahil pala makikita si Meng Dai na dahan-dahan ang pumasok sa silid ng ating manyakol na bida, at nang nakapasok na si Meng Dai sa silid ni Chu Ziyu ay tahimik naman niyang tinitingnan ng ating bida na nagpapanggap na natutulog sa kanyang silid. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu habang nagpapanggap na natutulog, na kung bakit daw ba pumunta sa kanyang silid ang kanyang master sa ganitong oras, sabay hinawakan ni Meng Dai ang kamay ng ating manyakol na bida, at habang kanya itong pinagmamasdan na mayroong halong pag-alala ay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na masyado daw itong tanga dahil hindi man lang niya napansin na mayroon pa siyang nakatago na sugat sa kanyang katawan. At agad na nga pinakain ni Meng Dai si Chu Ziyu ng pil upang maghilom na ang sugat nito sa kanyang katawan. Bahagya naman naiinis si Meng Dai sa kanyang sarili dahil dapat hindi daw niya ginambala si Chu Ziyu dahil baka ito pa ang dahilan na mas lumala pa ang kanyang nakatagong mga sugat, pero kahit ano pa man daw mas maganda pa rin na ligtas at buhay ang kanyang manyakol na disciple at hindi siya namatay, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Si Chu Ziyu naman ay kanya na lang nasabi habang masaya niyang pinagmamasdan ang kanyang selosa na master na hindi daw niya inaasahan na ganito ang ikikilos ng kanyang babe master sa kanyang silid ngayon. Gusto daw niya itong ganitong kaganapan. Ngunit nagulat naman si Chu Ziyu dahil bigla na lang huminto sa paglalakad si Meng Dai papaalis sa kanyang silid. Napapaisip na lang si Chu Ziyu na kung ano na naman daw ang balak na gawin nitong kanyang selosa na master bakit ito huminto sa paglalakad. Iniisip naman ni Meng Dai na mayroong halong pagtataka dahil karaniwan naman daw na ikinikilos nitong si Chu Ziyu ay masyadong maingat, at kahit naman daw natutulog siya ay magising siya kapag mayroong anomalya sa kanyang paligid. Sabay tiningnan ni Meng Dai habang nakahiga sa kanyang higaan si Chu Ziyu na napapaisip na kung nagpapanggap lang daw ba itong kanyang manyakol na disciple na natutulog upang makaiwas sa kanyang mga parusa, habang si Chu Ziyu naman ay pinapawisan dahil baka nabisto na siya ng kanyang selosa na master. Sa ilang sandali nagtataka si Chu Ziyu dahil bakit pinunasan ni Meng Dai ang kanyang labi. Iniisip naman ni Chu Ziyu na baka pagkatapos panasan ng kanyang master ang kanyang labi ay baka halikan siya ng kanyang master ng palihim. Ito daw ay masyadong masarap sa kanyang pakiramdam kapag iyon ay nangyari. Ngunit taliwas sa kanyang iniisip dahil sinuntok siya ni Meng Dai ng napakalakas sa kanyang mukha at ito ay galit na kanyang sinigawan si Chu Ziyu na itigil na daw nito ang pagpapanggap na natutulog, at sa kanya pa mismong harapan. Hindi lang doon dahil binigyan din ng malakas na suntok ni Meng Dai si Chu Ziyu sa kanyang tiyan ng napakalakas na nagdulot ng pagkabulwak ng dugo ni Chu Ziyu sa kanyang bibig. Sabay tumalikod si Meng Dai upang makaalis na sa silid ng ating manyakol na bida,
Si Chu Ziyu naman ay kanyang pinigilan ang kanyang selosa na master na huminto daw muna ito dahil mayroon lang naman daw silang dalawa na hindi pagkakaintindihan. Sa isip-isip naman ni Meng Dai habang naiinis na papaalis sa silid ng ating bida na gumagawa na naman daw ito ng palusot na mayroon lang silang hindi pagkakaintindihan, dapat na daw mamatay ang kanyang manyakol na disciple. At dako naman tayo sa bahay pa inuman, makikita dito ang mga kalalakihan na kanilang pinag-usapan ang mga nangyari doon sa lihim na kaharian. Sinabi din ng isang lalaki sa kanyang dalawang kasama na kung hindi pa ba daw nila narinig na ang Taisu Holy Sun ay masyadong malakas. Lahat daw na nakakita sa mga nangyari doon sa lihim na kaharian ay kanilang nasaksihan kung gaano kalakas ang Taisu Holy Sun, at bukod pa daw doon mayroon din nagawa ang Taisu Holy Sun na masyadong kamangha-mangha dahil nagawa pa daw niyang ma-attract ang Thunder Trials, at yun daw ay nagdulot ng pagkamatay ng maraming bilang ng mga Great Saints na mga demonyo. Natatawa naman ang lalaki na disciple na nanggaling sa Unlimited Sword Realm sa kanyang mga narinig na pinagsasabi ng mga tao sa bahay painuman. Mayabang pa niya na sinabi sa kanilang lahat na ang kanila daw pang-apat na sword master ng kanilang tribo ay nandoon din sa Wangchuan River. Ngunit si Chu Ziyu ay masyadong kasuklam-suklam dahil ginamit pa niya ang Thunder Trial upang magawa lang niyang mapatay ang ibang mga Great Saints ng ibang mga tribo. Sinabi din niya sa lahat ng mga tao na nakakatuwa daw silang lahat dahil humanga sila kay Chu Ziyu sa kabila ng kanyang hindi makatao na gawa. Nagalit naman ang dalawang lalaki sa pinagsasabi sa kanila ng disciple na nanggaling sa Unlimited Sword Realm at hindi nila mapigilan na mapatayo, at ang isa ay hinampis niya ang kanyang kamay sa lamesa dahil ano daw ba ang kanyang pinagsasabi sa kanila. Natuon naman ang pansin ng disciple na nanggaling sa Unlimited Sword Realm sa kanyang likod dahil mayroong isang babae na natatawa sa kanyang mga pinagsasabi. Ang babae pala na ito ay si Adi Chinday na nanggaling sa Yaosi Holy Ground. Sinabi pa niya sa lalaki na disciple ng Unlimited Sword Realm na kanya daw siyang tatanungin, na kung bakit ang pang-apat na Sword Master ng Unlimited Sword Realm ay hindi bumagsak kahit na marami ang mga Great Saints ang nandoon na namatay. Dinagdag pa niya na di ba ang kanilang pang-apat na master disciple ng kanilang Sword Realm ay nagbabalak na patayin si Chu Ziyu noong Taisu Holy Sun Ceremony, pero sa bandang huli siya pa ang namatay, at naniniwala daw siya na alam ito ng lahat, at bukod pa daw doon bakit kanyang nasabi na nakapunta ang kanilang pang-apat na Sword Master sa Wangchuan River. Nainis naman na itinuro ng disciple na nanggaling sa Unlimited Sword Realm na kanyang itinuro si Chinday. Sinabi pa niya na kung naglakas daw ba ito na loob na kanya siyang guluhin, hindi naman siya pinansin ni Chinday bagkus kanya lang tinawag ang waiter upang tanungin kung ilan daw ba ang kanilang babayaran sa kanilang nabili na inumin na tsaa. Sinabi pa niya sa kanyang mga kasama na kung alam naman daw ng bawat isa, ang karapatan at ang mali ay kinakailangan pang ipaliwanag, sa ngayon daw ay kailangan na nila na umalis sa lugar na ito ngayon din. At dako naman tayo sa Taisu Holy Ground. Makikita dito si Chu Ziyu na kanyang tinitingnan ang kanyang gwapo na mukha sa salamin at kanya na lang nasabi na ang kanya daw master ay masyadong walang awa sa kanya. Mabuti na lang daw bumalik na sa normal ang kanyang bibig dahil sa malakas na suntok ng kanyang master. Ngunit napatigil naman siya sa pag-iisip sa pagmamaga ng kanyang bibig dahil mayroon siyang naamoy na isang mabango na inihaw. At nang lumabas siya sa kanyang silid ay nakita niya sa labas sila Qinyi at si Luo Qingyu. Nakangiti naman na tinawag ni Luo Qingyu si Chu Ziyu na kung kumusta na daw siya. Sinabi pa niya kay Qinyi na ang kanya daw uncle na si Chu Ziyu ay sa wakas nandito na. Masaya naman na binabati ni Qinyi ang kanyang uncle na si Chu Ziyu dahil matagal daw siyang naghintay sa kanya. Sabay dali-dali itong tumalon upang kanyang yakapin ang kanyang uncle. Natuwa naman si Chu Ziyu nang kanyang nakita ang pag-unlad ng cultivation ni Qinyi dahil hindi na daw ito masama. Dahil sa ngayon daw ay tumuntong na ito sa Divine Bridge stage. Mukhang hindi na daw siya mabubuli ng kahit na sino. Masaya naman na mayroong binubulong si Qinyi sa ating bida, samantalang si Chu Ziyu naman ay masaya na kanyang pinapakinggan ang mga sinabi sa kanya ni Qinyi. At sabay nagpasalamat si Chu Ziyu kay Luo Qingyu sa kanyang paggabay kay Qinyi, habang si Luo Qingyu naman ay nakangiti lang na kanyang tinitingnan sila Chu Ziyu at si Qinyi. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na parang mayroong masamang binabalak na ang pagpapasalamat daw ay isa lamang salita. Agad din naman lumapit sa kanya si Chu Ziyu, saad pa ni Chu Ziyu kay Luo Qingyu na kung paano daw ba siya magpapasalamat sa kanyang sister Luo Qingyu. Seryoso naman na sinabihan ni Luo Qingyu si Chu Ziyu na kung paano na lang daw kaya na pumunta na lang siya sa kanyang silid mamayang gabi at gawin nila doon ang madalas na ginagawa ng mag-asawa. Dahil sa mga sinabi ni Luo Qingyu ay makikita si Chu Ziyu na lumabas ang mga dugo sa kanyang ilong,
Samantalang si Luo Qingyu naman ay mayroong pinalabas sa kanyang kamay na isang item, sabi pa niya kay Chu Ziyu na mayroon daw siyang item dito, baka gusto daw ito ng ating bida. Nagulat naman si Chu Ziyu nang malinaw niyang nakita ang item na hawak-hawak ni Luo Qingyu at sinabi pa niya kay Luo Qingyu na ang kanya daw item na hawak-hawak ngayon ay isang formation item na sandata, ito daw ay masyadong mataas na antas na item. Naguguluhan naman si Qing Yi na kanya siyang tinanong kung ano daw ba ang formation na sandata. Paliwanag pa sa kanya ni Luo Qingyu na gaya daw ng ipinahiwatig ng pangalan nito, ang gamit daw nito ay formation na sandata, itong formation flag daw ay binibilang-bilang isang formation na sandata, ngunit minsan lang ito magagamit kaya hindi talaga ito nabibilang, ngunit iba ang mga armas sa pagbuo, maaari silang gamitin ng paulit-ulit, tulad ng mga regular na tool, at medyo bihira, hindi ito isang bagay na mabibili kahit saan. Si Chu Ziyu naman ay kumikinang ang kanyang buong paligid nang kanyang marinig ang paliwanag ni Luo Qingyu patungkol sa formation na sandata na kanyang hawak-hawak dahil kanya daw itong nakuha matapos niyang pumatay ng 3 mga Saint King level cultivator noong nakaraan, ito daw ay kahintulad sa isang pseudo-emperor grade compass, at dapat din daw alam ng ating bida ang halaga nito kumpara sa kanya. Nakangiti naman na sinabihan ni Chu Ziyu si Luo Qingyu na gusto daw niya ang item na kanyang pagmamay-ari. Natatawa lang naman na pinagyayabang ni Luo Qingyu ang item kay Chu Ziyu. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na kung ano daw ba talaga ang kanyang gusto, magsalita daw ito ng maayos dahil baka hindi niya maintindihan ang kanyang mga paliwanag kung bakit niya ito gusto. Pinapawisan naman na itinuro ni Chu Ziyu ang kanyang sarili at ito ay nagtanong kay Luo Qingyu na kung ibig daw ba niyang sabihin na kanyang sabihin sa kanya ang tuntunin ng kanyang sister Luo Qingyu. Dinagdag pa ni Chu Ziyu na pwede na daw gawin ng kanyang sister Luo Qingyu kung ano ang kanyang gustong gawin sa kanya, basta ibigay lang daw ng kanyang sister ang item dahil masyado daw itong mahalaga para sa kanya. Nagbigay naman ng kondisyon si Luo Qingyu kay Chu Ziyu upang kanya daw ibigay sa kanya ang item na formation na sandata, saad pa niya kay Chu Ziyu na makalipas daw ng 2 araw kapag lumabas na daw ang babae na puti sa kanyang katawan ay subukan daw ng ating bida na mamula siya sa kahihiyan sa kanyang mga kamay. Kapag kanya daw gagawin ang kanyang ipapagawa sa kanya ay pwede na daw niyang ibigay itong item. Napapaisip naman si Chu Ziyu sa ipapagawa sa kanya ni Luo Qingyu habang pinapawisan, dahil ang ibinigay daw na kondisyon sa kanya ay madali lang pakinggan, ngunit sa totoo lang daw ito ay masyadong mahirap, kaya daw ito mahirap dahil ang nakaputi na anyo ng kanyang auntie Luo ay mayroong yelo na kagandahan, at isa pa mahirap paibigin ang ganoong uri na ugali, paano daw niya ito paibigin, ito daw ay napakahirap. At ang pangalawa daw na mahirap sa kondisyon na ito dahil ang isang katauhan ng kanyang auntie Luo ay masyadong malakas, kapag bigla-bigla daw siyang kikilos, upang kanya siyang paibigin, baka yun pa ang dahilan upang magalit siya sa kanya, at panigurado na sa isa lang niya na sampal ay siguradong ito pa ang kanyang ikamamatay. Nagtanong naman si Luo Qingyu kay Chu Ziyu na kung ano daw ba ang ikinatakot nito sa kanyang ibinigay sa kanya na kondisyon. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu habang pinapawisan na huwag na daw itong mag-alala dahil maliit lang naman daw ang kanyang ikinatatakot, pero kinakailangan daw na ibigay niya sa kanya ang item kapag nagawa na niya ang kanyang ibinigay na misyon. Natuwa naman si Luo Qingyu sa pagtanggap ni Chu Ziyu sa kanyang ibinigay na misyon. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na hindi na daw ito masama dahil ang kanya daw katapangan ay dapat lang bigyan ng isang malaking papuri. Mayroon namang inabot si Chu Ziyu na isang bote sa kanyang sister Luo. Saad pa niya kay Luo Qingyu na ang laman daw nitong bote ay isang cherry blossom na alak, ito daw ang ibinigay sa kanya noong nakaraan ng Yao Si Holy Daughter, maari daw niya itong tikman. Wala namang pag-alinlangan si Luo Qingyu dahil agad niya na kinuha ang alak na ibibigay sa kanya ni Chu Ziyu, namumula naman ang mukha ni Chu Ziyu nang sinabi sa kanya ni Luo Qingyu na kanya daw kakausapin ng isa niya na katauhan sa kanyang katawan na huwag niya siyang bubugbugin kapag mayroon itong ginawang hindi kaaya-aya sa kanya. Sabay ininom na nga ni Luo Qingyu ang ibinigay sa kanya na alak ni Chu Ziyu, si Chu Ziyu naman, ay kanyang sinabihan si Luo Qingyu na pagkatapos daw nitong kanilang pag-uusap ngayon ay kanya nang guguluhin ng isang katauhan ng kanyang sister Luo, pero naguguluhan daw siya kung ano ang nais ng kanyang sister Luo bakit gustong ipagawa ng kanyang sister ang ganitong misyon sa kanya. Nakangiti lang naman na kanyang kinindatan si Chu Ziyu na kaya lang naman daw niya ito ipinagawa sa kanya dahil gusto lang niya ng kasiyahan. Ito daw ay masyadong kapana-panabik dahil pinaliligawan daw niya sa kanya ang kanyang sarili. Si Chu Ziyu naman habang nakikinig sa mga sinabi sa kanya ni Luo Qingyu ay nagdurugo ang kanyang ilong, at kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na kung wala daw pagnanasa ito ay walang bisa,
ang pagnanasa daw ay walang laman at ang walang laman ay ang pagnanasa. Para sa kanya daw ang mga babae ay kahintulad sa isang kulay rosas ngunit isa pa rin itong kalansay kahit gaano pa sila kaganda. At kahit na ang mga diyosa ay kailangan pa rin na magbawas ng kanilang dumi. Natatawa naman si Luo Qing yun ang kanyang nakita ang reaksyon ni Chu Ziyu sa kanyang harapan. Sabi pa niya kay Chu Ziyu na ngayon daw ititigil na niya ang pang-aasar sa ating bida, binabalak pa naman daw sana niya na makipagpastahan sa kanyang isang katauhan, kung sino ang mananalo sa kanila ay mananatili sa labas ng kanyang katawan ng isang buwan, at ang matatalo ay mananatili sa loob ng kanyang katawan. Sabay kanya na namang kinindatan si Chu Ziyu, dahil ang ibig lang naman daw niyang sabihin na nasa kamay ng ating bida kung mananatili siya ng matagal sa kanyang katawan. Nagsalita naman si Chu Ziyu na kung paano daw na kapag ang kanyang Auntie Luo ay na-inlove sa kanya, sasamahan daw ba siya ng kanyang Auntie Luo o baka silang dalawa ay sumama sa kanya. Natulala naman si Luo Qingyu sa tanong sa kanya ni Chu Ziyu at ito ay bahagyang hindi nakapagsalita. Sabay nakangiti siya na kanyang sinabihan si Chu Ziyu na masyado daw malaki ang tiwala ng ating bida sa kanyang sarili, at kapag nagkagusto daw ang kanyang isang katauhan sa kanya ay gayon din naman siya.